Yo, what's up mga ka-people? Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Unang-una sa lahat mga ka-people, no, diretso na tayo doon sa topic natin. Yung war on drugs kasi na pinaglalaban ngayon ni Pangulong Duterte mga people. Sa totoo lang mga people, yung mga mamamayang Pilipino din kasi mga ka-people, yung nakabinipisyo po nun, no. Hindi lang yun mga ka-people, no, pati mga kabataan ngayon. Kasi sa mga panahon namin dati, na wala pa si Pangulong Duterte, no, akala ko hindi ako magiging involved sa ganong klaseng sistema ng pamumuhay dati mga ka-people kasi laking simbahan ako. Okay naman ako nung kabataan ko, mabait naman, no. Sunurin sa magulang. Tsaka wala akong bisyo nung elementary, high school. But nung dumaya ako ng Manila, talagang talamak pala talaga ang drugs dito kasi dito ko natutunan na gumamit na ng drugs. Manigarilyo, uminom ng todo, gumamit ng illegal na drugs, lalo na shabu, marijuana, tsaka nagturok din ako dati mga people, hanggang dumating sa point mga people na involved na rin ako sa tinatawag na pagbibenta ng shabu, tulak, or pusher kung tawagin, no. Hanggang hindi ako nasatisfied sa buhay ko, dumating sa point mga ka-people na yun nga, nagkaroon kami ng grupo hanggang sa dumating sa point na nang hold up, nag-ano na kami ng mga motor, di ba? Pero which is mali pala yun mga people, no. Pinupoint ko lang dito mga people, isa ako doon sa binago ang buhay ko mga ka-people, no, sa war on drugs po na yun mga ka-people. Kaya yun, yung war on drugs na pinapatupad ni Pangulong Duterte dati, yung tukhang, sobrang laking bagay nun mga ka-people, lalong-lalong sa mga kabataan. Kasi nung time na nagtutulak ako ng drugs, ang dami kong nakikitang mga kabataan, mga ka-people, na lalo na mga batang babae, sobrang babata pa mga ka-people, 10, 11, 12, 13, mga ganun. Para lang makapag-drugs sila, yung mga baon na inaano nila, or siguro kung saan yun galing, o sa mga parents ba nila, pinanda-drugs nila yung mga people eh. Ibig sabihin mga people, yung mga kabataan na yun, napapariwara na sisira yung buhay dahil sa drugs. Dumating sa point na para lang makagamit sila ng drugs dahil wala silang pambili walang perang pambili, naano po nila yung sarili nila mga ka-people, no. Binibenta nila para makagamit lang sila ng drugs. Ganon katalamak ang drugs mga ka-people, lalong-lalo sa mga kabataan. Nakakasira talaga ng buhay yun mga ka-people. Kaya nagpasalamat ako nung mga panahon po na yun mga people, dumating yung Pangulong Duterte, no. Talagang hindi lang takot yun eh, kumbaga naano din ako na baguhin ko talagang sarili ko na hindi na maglako ng drugs, gumamit man o manira pa ng ibang mga kabataan. Kasi baka mapatay ako nung mga panahon na yun. Yun yung inaano ko mga people. So yun yung sobrang pasalamat ko nung mga panahon po na yun mga ka-people. Kaya yung issue po na yun mga ka-people, no, hayaan na natin ang Senado ang gumalaw niyan, hayaan na natin yung mga senador or kung si Pangulong Duterte, kung ano yung maging ano niya, yung maging sagot niya doon sa mga paratang sa kanya. Sila na pong bahala doon. At least gaya ko bilang mamamayang Pilipino na dating biktima ng drugs, na iparating ko rin yun sa loobin ko rin ng mga people, kung gaano kalaking tulong po yung nangyaring pagbabago sa buhay ko ngayon. Yung sa mga tukhang, yung tukhang kasi yung iniisip kasi ng iba, patayan agad, hindi. Yung tukhang na yun, para magbago yung mga kriminal, para magbago lalo na yung mga gumagawa ng drugs, mga drug lord, mga nagbebenta ng shabu. Yung kasi yung ibig sabihin ng tukhang na yun. Kaya kumakatok sila sa bawat bahay ng mga panahon na yun mga ka-people eh, para magbago yung mga taong gumagawa pa ng hindi maganda, lalo na sa pagbebenta ng drugs. Yun lang mga ka-people, no. Sana maunawaan natin na yung ginagawa ng Pangulong Duterte na yun, nung mga panahon na yun, is para lang din sa mga mamamayang Pilipino, lalong-lalo na sa mga kabataan na mga nalulong sa mga panahon na yun ng drugs. Dahil ang dami talaga, lubog talaga sa adik itong bansang Pilipinas nung mga panahon na wala pa si Pangulong Duterte. Pero nung pagdating niya, marami nangyaring patayan mga ka-people, no. Pero sobrang
laki ng naitulong ng mga panahon na yun para maraming buhay na magbago. Although maraming mang namatay, pero hindi natin kagustuhan yun. Kasi kung may gusto ang taong magbago, ayaw niyang mamatay. Pero kung gusto ng tao na mabuhay mga ka-people, handa siyang magbago para sa ikabubuti ng sarili niya at sa pamilya niya mga ka-people. Yun lang yung komento mga ka-people, no? Magbago tayo mga ka-people. Nandiyan naman ang Panginoong Diyos nakikinig sa atin para gabayan tayo, para handa tayong magbago. O, sa awa ng Panginoon, wala na yun mga ka-people, no? Ito ngayon, may pamilya na, may anak na ako. Gaya ko mga ka-people, isa ako sa nagbago. Na dahil sa tukhang na yun mga ka-people. Hindi man ako sumurrender mga ka-people. Ayaw kong mangyari na nakita yung mga kakilala ko, mga kasama ko dati na namatay na. Mga kasama ko dati na sumurrender din. Pero hindi man ako sumurrender, pero at least nagbago na yung buhay ko ngayon mga people. Yun lang mga ka-people. God bless you all mga ka-people. Sana wag nating isugal yung buhay natin para sa bagay na drugs na yan. Ang drugs talaga mga ka-people, sabihin ko na sa inyo, nakakasama talaga yan.